Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam na hari ng Juda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 toreteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Betel at isa namay sa Dan, at ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una, mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 12 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Juda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga toreteng ginto na kanyang ginawa roon, at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga pirapirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat and happy weekend. Sana po makapagpahinga po tayo after po ng days of work. Ngayon po ay weekend. It's time to rest also and time to spend with our families and also time to pray. Mga minamahal, siguro po you have heard already yun pong kataga o kasabihan na save for rainy days. Ito po ay tumutukoy dun sa mga langgam, no? Na pag maganda yung panahon, yung mga langgam, paikot-ikot po yan, naghahanap po ng mga pagkain para maitabi po nila. Dahil pag umulan, hindi na po nakalabas ang mga langgam dahil aano din po sila. Pero dahil po nakapag-impok na sila, pag dumating po yung panahon ng tag-ulan, sila ay handa, mayroon pong kakainin. Kung kaya ang kasabihang ito ay ginamit din sa ating mga tao. Save for the rainy days. Hindi palagi maganda po ang buhay. Hindi palagi maganda po ang kabuhayan, mayroong magandang sweldo, maganda po ang kalusugan. May mga pagkakataon sa ating buhay na medyo mahirap. Maaring medyo nagkulang po yung pera, maaring may karamdaman po tayo. Kung kaya napaka-importante, paghahandaan po din natin ang mga pagkakataong ito. Kaya nga we say, save for the rainy days. Totoo, we also entrust everything to God, manalangin, magtiwala po tayo sa Diyos. Pero hanga din po ng Diyos na mag-cooperate, mag-collaborate po tayo. Anumang grasya at biyaya na mayroon siyang ibigay sa atin, alagaan po natin ng husto. At kasama riyan bilang mga good stewards ay ang pag-iimpok, no? We become responsible doon po sa mga blessings that God gives us. Pero po, paano ba mag-impok? How do we save for rainy days? Saan ba dadalhin yung mga surplus, no? Yung mga sobra sa atin pong kita, no? Yung ating mga needs ay nakuha na po natin, yung para sa pagkain, sa mga bills, pambayad ng kuryente o tubig, okay na. Merong surplus, may kailangang pag-ipunan. Saan po iyon dadalhin? Alam po ninyo, ngayong araw na ito sa ating Ebanghelyo, napakaganda po ng paala po sa atin. Sa Ebanghelyo, we have heard kung paano po ang Panginoon ay nagpakain ng libu-libong tao. No? Sa kakaunti pong tinapay, kakaunting isda, siya po ay nagpakain at nakagawa ng himala na yung libong tao ay kanyang napakain. Na yung kulang na mayroon ay kayang-kayang paramihin ng atin pong Panginoon. Ano pong nangyari? Ang lahat po ng mayroon, gaano man ito kaliit o kaunti, dumaan sa mga mapagpalang kamay ni Jesus. Kung kaya yung mga bagay na iyon ay dumami, ang lahat ay nakinabang. Yung kanyang mapagpalang kamay na iyan, yan din po yung kamay na nagpagaling sa mga may sakit. Ito rin po yung kamay na nagpalaya sa mga samang espiritu. Ito po yung kamay na gumawa ng napakaraming himala. Kung kaya nang dumaan sa mga kamay ni Jesus ang kakaunting tinapay at alak, dumami po iyon at maraming tao po ang nakinabang. And so, when we say save for rainy days, maganda po tayo po ay mapaalahanan, idaan sa mga kamay ni Jesus ang lahat ng mayroon po tayo. Father, paano ba idadaan sa kamay ni Jesus? Ay nasa langit na po siya. It means rather, when we say idaan sa mabuting kamay ni Jesus, it is about us sharing. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, anuman ang ating gawin sa mga taong hamak, ginagawa po natin ito sa ating Panginoon. Sa makatuwid, when we are sharing to those who are in need, in a way, ipinapadaan po natin ito sa kamay ng ating Panginoon. Alam niyo, ako po merong kaibigan na nag-share sa akin ng kanya pong business secret. Yung kaibigan ko pong ito, nako, in these past years, naka-milyong kita na rin po siya. Malaki po yung kanyang kinikita at na may mga tao pong natulungan, yung mga pamangkin na pag-aral, kasi nga po sa kanyang successful businesses. Hindi lang po isa, marami sa mga businesses. Ang sabi niya sa akin, Father, alam mo yung secret ko kung paano po ako ay kahit paano ay yung mga businesses ko ay nag-succeed. Ang ginagawa ko, Father,
apart from the fact na meron po akong business dyan na kumikita, kailangan merong budget dyan naka-allocate for charity works. Sabi niya, may budget dyan para sa mga taong pagnangailangan, kailangang bibigyan. Kasi nga naman, alam ko po na yung business ay hindi lang para magparami ng pera tapos sa mo dalhin. Yung perang madami, itago mo sa bangko tapos ano mangyayari, no? Hindi mo nga alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Kung kaya ang sabi niya, totoo, mag-save ka din pero dapat may naka-allocate para sa mga dukha at makatulong sa mga nangailangan. And believe me, Father, totoo yung kasabihan, you can never overcome or you can never, sabi say, outdo the generosity of God. Hindi mo raw kaya talagang malamangan ang kabaitan ng Diyos. Kung mabait ka sa iyong kapwa at kung mabait ka sa Diyos, no, you give Him, through Him, yung mga ating mga nangailangan ay bibigyan po natin. Sabi niya, ang Panginoon, hindi maaring malamangan mo. God will also give you more in return. Mga minamahal na kapatid, marami po sa atin naghahangad na maging successful po ang atin pong buhay. No? Nagatrabaho, nag-iipon, pero nawa po, we make sure anumang bagay na pinaghihirapan at pinagpaguran po natin, dadaan sa magpalang kamay ng ating Panginoon. And whatever it is, no matter how few or how little they may be, kayang-kaya ng Diyos na paramihin yan. And how do we bring things in the hands of Christ? We share. We give to those who are poor and those who are needy. And we can never outdo God in generosity. Kung mabait ka sa Diyos, mas mabait ang Diyos sa iyo. Kung mabait ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga kapong nangailangan, asahan mo, babalik at babalik sa iyo ang biyaya ng Diyos na ito. Hayaan niyo po, mag-pray po tayo pong lahat ay yumuko as I pray over each and every one of us na tunay nga tayo pong lahat ay mapagbahagi sa ating kapwa. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng iyong binibigay po sa amin. Nawa, Panginoon, patuloy kong pagpalain na at nawa sa pamagitan namin, pagpalain din po ang maraming taong nangailangan. Gawin mo kaming instrumento, Panginoon, ng pagtutulong sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming nadalangin sa iyong ngalan, Panginoon na mabuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.